Simulan natin ang vlog sa bida ng bawat fiesta dito sa Pinas, ang giant baboy. Tignan nyo naman guys, sobrang laki talaga. Hindi ko na alam kung ilang kilo ito. Parang mas mabigat pa sa mga desisyon ko sa buhay. Pero promise, ang totoo lang, naawa talaga ako habang tinitignan ko siya dito. Sad face naman dyan. Ayan, alas 8 pa lang ng umaga, pero tignan nyo naman ang kisame namin. Parang may nagaganap na seryosong file drill sa sobrang usok. Nagluluto na kasi sila at syempre nagising ako hindi dahil sa alarm clock, kundi sa napakagandang boses ng papa ko na nagkakaraoke na agad. Rinig ko na rin na busy ng mga tagaluto sa pagkatay. Buti na lang talaga na itago ko ang sarili ko at hindi ko na nakita yung aktual na pagkatay, kundi may iiyak na naman dito sa gilid. At heto na nga, ipinapakita ko na sa inyo ang onong obra maestra ng mga chef natin. Ang inihaw na baboy na fresh pa sa ihawan, umuusok-usok pa. At syempre ang kumukulong sabaw na abot hanggang kabilang barangay ang bango. Sabaw at inihaw sa umaga. Nako, hindi talaga mawawala yan sa tradisyon pagkagising. Pang buena mano sa tiyan bago ang totoong labanan mamaya. Ayan, tingnan na naman si kuya na in charge sa pagkatay, bisibisihan sa pag-chop ng baboy. Todo tad-tad para sa susunod na putahe. O sige, lipat naman tayo sa eksena kung saan ako naman ang bida. Every fiesta talaga, kahit anong iwas mo, hindi pwedeng hindi ka tutulong sa gawaing bahay. At kahit galing pa akong abroad niyan, nako, wag kayong ma-issue. Wala po akong pera. Isa lang po akong broke na anak na bumalik sa bansa. Kaya ang bagsak mo, maghugas ka ng bundok na pinggan, lalo na't alam mong maya-maya lang dadagsain na naman kami ng mga bisita. Eto na, nagsimula na pala ang prosesyon sa labas. June 28, 2025 pala ito nung kinuha ko ang video. So, desperas pa lang ng aming baryo. Hindi na ako sumama sa mismong lakad, lumabas lang ako sandali sa tapat ng bahay para manood. At nagsindi kami ng kandila sa labas bilang pagpapakita ng respeto sa tradisyon. Balik tayo sa kusina kung saan todo ratsada pa rin ang mga kusinero natin sa paghahanda ng mga pagkain para bukas. Para sa kalaman ng lahat, ang mga nagluluto na yan ay ang mga tiyuhin ko rin pala. At kasama rin namin sila sa congregation ng chapel namin doon sa Kamambugan. Talagang bayanihan at tulong-tulong ang lahat para maging tagumpay ang handaan. At habang ang lahat ay tagaktak ang pawis sa pagluluto, hito naman ang papa ko, busy pa rin sa pagkanta at pag-reach ng mga high notes sa karaoke. Ay walang makakapigil sa kanya. Syempre, hindi pwedeng sila lang ang busy. Ako rin. Busy rin sa pagtulong maglinis ng sala, magkabit ng mga hindi bagong kurtina at kung ano-anong anik-anik na dekorasyon sa bahay para naman maganda at presentable tignan bukas pagdating ng mga bisita. At kahit sabihin mong dispiras pa lang at hindi pa mismong araw ng fiesta, nako, may mga advance na bisita na agad ang papa ko. Tamang-tama naman na tanghalian ang oras na to, kaya dito na rin sila diretsong nag-lunch at sumubo ng mga bagong lutong ulam. Kapwa guard po pala sila, yes, oo, security guard ang papa ko at proud kami doon. Char! Akala nyo tapos na ang bisita nung tanghali? Pagdating ng gabi, may humabol pa. Bisita naman namin ang mga kamag-anak ng boyfriend ko. Charot! Welcome na welcome po kayo rito. Huy! O heto na ang pinakamasayang part nung umalis na ang lahat ng mga bisita namin. Kami na lang ang natira sa bahay. Sila mama, kapatid ko, at syempre ang aking jowa. Char ulit! Dahil wala na ibang tao, sa amin na ang sahig at kami na ang nag-ride na sa kantahan. Sabi ko, enjoyin muna natin tong gabing to kasi panigurado bukas, mapupuno na naman ang bahay ng mga bisita nila mama at papa. At ayan, kumanta na siya. Gano'y sa luha ako, intang nabuksan. Wala na ikahong kinugan ng mga bagutan. Nahuno, nahulat na imaya. Nahulat sa iyong pagbiyak. Walay ko kaloy ako nagibudhiyan. Nanghandoy nga tapos na lang ang tanan. Wow, birit na birit siya. Pero walang makakatalo sa mama ko. Grabe talaga ang mama ko guys kung makakanta. Akala mo nasa concert, kahit minsan ay medyo nalilihis, hindi nakakatugma ang tono. Pero for the person pa rin ang energy. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Now the cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. It's yesterday's once more. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Tagay, tagay. Ay pa-juit-juit pa sila ng kapatid kong lalaki na akala mo'y may audition bukas. Is that love that I find? Your love holds me at the top of the world.
Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves and the breeze, in the touch of the breeze, there's a blessing sense of happiness for me. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow. All I need to be mine, you are here. I'm on the top of the world looking. Now the creation and the only explanation I can find is the love that I found. Did your love took me at the top of the world. Down on creation, And the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. At bago matapos ang gabi, showcase muna natin ang pinagmamalaking budbud na niluto mismo ng aking inay. Kinabukasan, heto na, June 29, 2025, ang opisyal at totoong araw ng fiesta. At umattend kami ng misa. Ganito kasi talaga ang nakasanayan nila mama noon pa man bago magsimula ang kainan. Unahin muna ang pasasalamat sa simbahan. At totoo naman talaga yon, sa bawat fiesta, ang pinaka-importante sa lahat ay ang magpasalamat sa may kapal. Hindi lang yung mga nakahandang pagkain sa lamesa. Pero sandali, kung mapapansin nyo, wala akong upuan dyan kasi marami ng tao. Wala rin kaming dalang sariling bangko, kaya sige, iistayo muna, deserve ko yata to. Natapos din ang misa sa wakas at heto na, naglalakad na kami pa uwi. Medyo naiilang pa ako niyan habang naglalakad sa daan kasi ramdam ko maraming tumitingin sa akin sa paligid. Titig na para bang may dumaang artista. Wow! Wow naman, feelingera yan. Kasi alam nyo naman sa baryo, halos lahat magkakakilala. Tapos kapag nalaman pa nilang galing ka sa ibang bansa o galing kang abroad, nako, ayaw ko na lang tapusin ang sasabihin ko. Alam nyo na kung ano ang kasunod ng chika na yan. Tignan nyo naman yung daanan namin pa uwi. Yung kalsada, halos hindi na makapasok ang mga motor sa sobrang dami ng tao. Eto talagang baryo namin, dagsain talaga ng mga tao basta sumapit ang fiesta. Sa hindi nyo na itatanong, mukha lang tong squatter area, tignan sa dami ng dikit-dikit na bahay, pero promise, maraming milyonaryo ang nakatira dito. Pero hindi ako yun. Wow! At yun na nga, nakabalik na kami sa bahay at syempre, balik tuling uli sa mga gawain. Maliit lang talaga ang space ng bahay namin, pero pagdating sa fiesta, welcome na welcome ang bawat tao kung gustong bumisita at kumain sa amin. Sa totoo lang, hindi talaga ako mahilig mag-imbita ng tao. Pero noong high school at college pa lang ako, kusang pumupunta ang mga kaklase ko sa bahay kasi natataon na may klase noong araw na yon. Kaya ayun, alam na nila na fiesta sa amin. Kailangan naman sabihin ko silang, "Oy, wag kayong pumunta ha." Kahit hanggat may pagkain kaming maihanda, kainin talaga namin sila. Note lang din, syempre, kailangan mo ring unahin pakainin ang mga kamag-anak mo kahit paano kasi sila yung mas malapit sa inyo. Pero nakakatuwa lang, every fiesta sa amin, konti lang din ang pumupuntang kamag-anak ni Papa sa bahay. Kasi naman, may sarili rin silang handaan sa mga bahay nila. Ano ba akala nyo sa kanila? Makikikain lang? Wow! Charot lang uli! At dito muna nagtatapos ang aming fiesta vlog. Paalam!